41 hanggang 60. Si Mr. Walker ay may kaunting kaalaman sa medisina, kaya't nag-alok siyang bisitahin ang aming ina at tingnan kung mayroon siyang anumang maitutulong. Paliwanag ni Lily na namumula. Doktor ba siya? Parehong nagulat at natarante si Jared. Bilang kasamahan ni Lily, sekretarya dapat si John, bakit bigla siyang inilarawan na para siyang isang doktor? Hindi ako isang doktor, ngunit mayroon akong mga medikal na kasanayan na ipinasa mula sa aking mga ninuno. Ngumiti si John at inilagay ang basket ng prutas sa kanyang kamay sa cabinet sa tabi ng hospital bed. Ikaw ay isang kwek-kwek, kung gayon. Kumunot ang noo ni Jared at diretsong sinabi, Lily, maraming propesyonal na doktor sa ospital, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagpapagaling sa sakit ni nanay. Sa tingin mo, may maidudulot bang mabuti ang pagpapalam sa isang kwek-kwek? Mag-ingat ka, Jared. Paano ka naging bastos? Sinusubukan lang ni Mr. Walker na maging mabait. Sama ng loob na saway ni Lily sa kangumiti ng paumanhin kay John. Mr. Walker, ang aking kapatid ay walang alam at nagsasalita ng walang filter. Mangyaring huwag isa puso ang kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Naiintindihan ko kung saan siya nanggaling, nakangiting sabi ni John. Bamuka ang bibig ni Jared pero pinipigilan niyang magsalita. Anumang bagay sa labas ng kagandahang loob. Gayunpaman, hindi siya kumbinsido sa mga kakayahan ni John at nanatiling maingat sa lalaki. Batid niya na ang kanyang ate ay isang napakagandang babae na hindi nagkukulang sa manliligaw. Noong unang nagkasakit ang kanilang ina, sinubukan ng ilan sa mga lalaking iyon na mapalapit sa kanyang kapatid sa ilalim ng lahat ng uri ng pagkukunwari. Nobela. Kaya naman, nagkaroon siya ng matinding pagdududa sa katapatan ni John sa kanyang kapatid at nadama niya na ginagamit lamang ng lalaki ang mga kasanayang medikal bilang dahilan. Bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, kinailangang gampanan ni Jared ang responsibilidad na protektahan ang kanyang kapatid na babae mula sa panlinlang ng mga masasamang lalaki. Pwede ko bang tingnan ang palso mo, please? Umupo si John sa tabi ng hospital bed. Oo naman. Salamat. Mahinang tumango si Serena. Nang marinig niya ang pag-uusap ni na John, Lily, at Jared, nagpapasalamat pa rin siya sa kabaitan ni John kahit na hindi ito propesyonal na doktor. Nagpatuloy si John sa pagkuha ng palso ni Serena. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa kaalamang medikal na ibinahagi sa kanyang isipan, mabilis niyang naunawaan ang isyu ni Serena. Ang kanyang spinal cord ang nasugatan dahil sa sobrang trabaho, na humantong sa mga komplikasyon tulad ng pamamaga. Ang kondisyon ay masyadong seryoso sa simula, ngunit ito ay lumala ng malaki dahil sa kakulangan ng napapanahon at paggamot sa paglipas ng panahon. Bilang resulta, maaaring mangyari ang paralysis anumang oras. Miss Cameron, pwede ko bang itanong kung alam mo kung anong gamot ang kadalasang iniinom ng nanay mo? Mayroon ka bang anumang mga Race-Ata o anumang katulad? Gusto kong tingnan, John. Hiniling. Meron naman ako sa kanila. Ang aking ina ay dumadaan sa kanilang mga patak sa isang araw at umiinom ng ilang halamang gamot. Inilabas ni Lily ang Race-Ata ng kanyang ina at isang maliit na bote ng mga halamang gamot, sa kanya ibinigay kay John. Mayroong parehong herbal na gamot at kumbensyonal na gamot na nakasulat sa Race-Ata. Walang alam si John tungkol sa huli, ngunit naunawaan niya ang epekto ng mga halamang gamot. Pagkatapos ay ibinuhos ni John ang ilan sa mga tuyong damo mula sa bote at inamoy ang mga ito. Sa loob ng ilang segundo, mabilis niyang nakilala ang mga ito bilang mga ordinaryong halamang gamot na ginagamit upang pasiglahin ang panloob na enerhiya ng isang tao at magbigay ng sustansya sa dugo ng isang tao. Mula sa lahat ng mga palatandaan sa kamay, madaling hulaan ni John na nakita ng ospital ang pinsala sa spinal cord ni Serena ngunit walang nakitang nakakatakot. Ang halamang gamot na iniinom ni Serena araw-araw ay kapaki-pakinabang sa paggamot sa kanyang pinsala sa spinal cord ngunit walang gaanong gamit laban sa kanyang mga kasama. Sa mga termino ng karaniwang tao, ang gamot ay hindi humarap sa ugat na sanhi, na nagpapakita sa kaunti o walang pagbuti sa kondisyon ni Serena kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Masasabi ng isa na ang gamot ay nagtulala sa kanyang kondisyon. 42. Ano sa tingin mo ang kalagayan ng aking ina, Mr. Walker? Kinakabahang tanong ni Lily. Medyo komplikado, at hindi ganoon kadali para sa akin na subukan at ipaliwanag.
Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang issue sa kamay ay isang maliit na problema lamang ng pamamaga. Naniniwala akong mababawi niya ang kanyang kalusugan kung bibigyan ko siya ng ilang pressure point. Gamutin at painumin siya ng herbal na gamot sa susunod na 2 araw, nakangiting pag-aaliw ni John. Ang paggamot na natanggap dati Serena ay nakakatulong sa kanyang paggaling sa spinal cord, at halos ganap na itong gumaling. Ito ay ang kasunod na mga komplikasyon na ginawa ang sitwasyon ng isang maliit na trickier. Ang mga komplikasyon na iyon ay hindi nagdulot ng malubhang problema kung sila ay magamot sa oras, ngunit magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung hahayaang lumala. Sa pinakamabuti, siya ay paralisado. At mas malala, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kaya mo ba siyang pagalingin? Iyan ay magandang balita. Tuwang-tuwa si Lily. Noong una ay sinadya niyang subukan lang ang mga bagay nang hindi masyadong umaasa sa mga kasanayan ni John sa medisina, kaya nagulat siya nang sabihin ni John na maaaring gumaling. Ang balita ay nagpasigla sa kanya tulad ng kanyang pagkagulat. Minor, sabi mo. Mayroong isang grupo ng mga profesional na doktor sa ospital na ito na hindi makalapit sa pagpapagaling sa akin. Sakit ng nanay, at sinasabi mo sa amin na ito ay menor de edad. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari, Lily? Ang taong ito ay nagbubuga ng maraming toro. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Nobela. Hinaila ni Jared ang braso ni Lily at sinimangutan si John. Wika ni John. Naging patunay na kailangan ni Jared para ipakita na ang lahat ay gawa-gawa sa tanging layunin na manalo sa kanyang kapatid. Well. Nabawi kaagad ni Lily ang kanyang kalmado na parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig sa kanyang ulo. Nauna nang ipinaalam sa kanya ng ospital na nagkaroon ng pinsala sa spinal cord ang kanyang ina, naganap na hindi naaayon sa mga sinasabi ni John tungkol sa pamamaga. Si John ay isang baguhan lamang, at natural lamang sa kanya na maniwala sa ospital dahil sila ang may awtoridad sa paksa. Baka naman nagkamali ka ng paghuhusga, Mr. Walker. Ang aking ina ay nahihirapan kahit na umupo ngayon. Hindi naman pwedeng maliit na problema lang, di ba? Nag-aalangan na tanong ni Lily at nagsimulang magduda sa medical skills ni John. Pakiramdam niya ay wala siya. Sapat na kasanayan upang matukoy ang sakit ng kanyang ina. Hindi ako nagkamali ng paghusga. Kung sasabihin kong maaari itong pagalingin, ibig sabihin ay maaari itong pagalingin. Matigas na sabi ni John. Ganoon ba? Pagkatapos ay maaari mong garantiya na ikaw ay isa. 100% tiwala sa pagpapagaling ng sakit ng aking ina. Malamig na ngumiti si Jared. Siyempre hindi. Walang maglalakas loob na magbigay ng ganoong garantiya pagdating sa pagpapagaling ng sakit ng iba. Iyon ay sinabi, hindi bababa sa 70 antas ng tiwala ako. Totoong sabi ni John. Kahit na ang isang tao ay dumanas ng pinakasimpleng sipon o lagnat, walang doktor ang maaaring 100% magtitiwala sa. Ginagarantiyahan na ang karamdaman ay mapapagaling, higit pa kapag ito ay isang nakakalito na sakit na kinasasangkutan ng mga mangyayari. Ang rate ng tagumpay na 70% ay walang alinlangan na isang mataas na antas ng kumpiyansa. Nakita ko. Hindi pa ba sapat iyon para sa iyo, Lily? Niloloko niya lang tayo. Napangisi si Jared. Dahil itinuring na ni John na nagtatanim ng hindi tapat na mga intensyon, itinuring ni Jared ang antas ng kumpiyansa ni John na wala pang 100% na ang ibig sabihin ay ang kawalan ng tiwala sa pagpapagaling ng sakit. Minsan, si John ay nagpakain kay Lily mula sa kanyang palad, maaari niyang ipaglaban ang bush at gumawa ng lahat ng uri ng mga dahilan upang maiwasan ang pananagutan. Sinasabi ko ang totoo, Miss Cameron. I mean ito kapag sinabi kong ito ay nalulunasan. Kung hindi, nauna na ako at sinabi sa iyo na hindi. Wala akong dahilan para magsinungaling sa inyo. Hindi masyadong nasisiyahan si John. Inalok lang niyang ipagamot si Serena. Dahil sa kabaitan, ngunit paulit-ulit na tanungin ni Jared ang kanyang mga kasanayang medikal. Walang sino man, kahit isang taong may mabuting ugali na tulad niya, ang magiging masaya sa paulit-ulit na pagdududa. Bumilis ang tibok ng puso ni Lily at agad siyang natauhan. Tama ang sinabi ni John sa kanyang palagay, dahil tinulungan niya sila ng walang hinihintay na kapalit at hindi sakam sa anumang kabayarang pera. Walang dahilan. Ang ward ay isang ordinaryong ward na may kabuoang 3 kama.
Bukod kay Serena, 2 pang pasyente ang nakahiga sa 2 pang kama. Binata, nasusulat sa mga utos na, huwag kang magsisinungaling. Matagal nang na-ospital si Miss Summers dito at wala sa mga may karanasang doktor. Dito kayang gawin ang lahat para gumaling siya. Ikaw, sa kabilang banda, ay isang binata, at hindi ka rin isang propesyonal na doktor. Paano mo inaasahan na mapapagaling mo siya? Eksakto. Huwag mag-claim na ikaw ay isang doktor dahil alam mo ang iyong mga medikal na kasanayan. Sino ang haharap sa mga kahihinatnan kung may nangyaring mali sa paggamot? 43. Parehong umiling ang mga pasyente dahil wala sa kanila ang optimistic tungkol sa mga medikal na kasanayan ni John. Naghinala na si Jared sa lihim na motibo ni John, at lalo pang nagduda kay John nang marinig ang sinabi ng 2 pasyente. May point sila, Lily. Hindi natin maaaring ipagsapalaran ang buhay ni nanay. Pero, naniwala si Lily kay John kanina, ngunit ngayong buhay ng kanyang ina ang pinag-uusapan, nahihirapan siyang hindi mag-alinlangan. Kung ayaw mong maniwala, kalimutan mo na lang. Gayunpaman, nais kong ipahiwatig na kontrolado pa rin ang kalagayan ng iyong ina. Dapat kang maghanap ng paraan upang magamot siya sa lalong madaling panahon at huwag maghintay hanggang sa patuloy na kumakalat ang mga malalaman at siya ay maparalisa. Huli na para gawin ang anumang bagay. Tapos, napabuntong hininga si John. Medyo nalungkot siya at tumayo para umalis. Gayunpaman, ang pag-iisip na ang buhay ni Serena ay nasa panganib pa rin ang nagtulak sa kanya na mag-alok ng ilang mahahalagang bagay. Mungkahi bago umalis. Huwag mo kaming subukang takutin. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa sinabi mo? Ngumisi si Jared. Well, naniniwala ako sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Lily bago tumango ng mariin. Hindi tulad ni Jared, naranasan niya kung paano siya iniligtas ni John sa kumpanya, at sa gayon ay nagkaroon siya ng higit na tiwala kay John bilang resulta. Naniniwala siya na ang taong may integridad ni John ay hindi kailanman magsisinungaling ng tahasan. Ako din. Mahinang sabi ni Serena habang pilit na inaangat ang kanyang katawan. Hindi siya gaanong naniniwala sa husay ni John sa pagpapagamot, ngunit ang dami ng perang ginagastos araw-araw sa kanya. Ang matagal na pagpapaospital ay isang mabigat na pasanin sa kanyang mga anak. Hindi na niya nakayanang guluhin pa sila at mas gugustuhin niyang bigyan ng pagkakataon si John. Pagkatapos ng lahat, kung mayroong isa aksidente at binawian siya ng buhay, mapalaya man lang nito sina Lily at Jared sa kanilang tungkulin sa kanya. Nobela. Nay, Lily, kayong dalawa ba talaga? Agad na sinilip niya si Jared na panghinaan ng loob. Gayunpaman, pinutol niya si Lily bago niya natapos ang kanyang tanong. Tama na, Jared. Nakapagdesisyon na si Mama. Tumingin si Lily kay John at buong katapatan na sinabi, nagkamali kami na pagdudahan ang iyong kakayahan sa medisina kanina, Mr. Walker. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Iiwan ko na ang aking ina sa iyong mga kamay na may kakayahan. Tatandaan namin magpakailanman ang iyong mabait na kilos kung matagumpay ang iyong paggamot. Nang matapos magsalita si Lily ay mahinang idinagdag ni Serena, Mr. Walker, this is my life, and I'm going on record to say na okay lang kung hindi mo ako mapagaling. Sana hindi ka mabigat kahit hindi mo ako mapagaling. Huwag kayong mag-alala, lahat. Ipinapangako ko na susubukan ko ang aking makakaya. Ngumiti si John. Ang sinseridad ni Lily at Serena ang nagparamdam sa kanya mas maginhawa. Pagkatapos ay dinidisimpekta ni John ang kanyang mga kamay at sinimulang gamutin si Serena na may pressure point treatment. Matapos manahin ang koleksyon ng mga medikal na kaalaman, alam niya na ang pangalan ng kanyang mga presyong paggamot. Ang pagkakasunod-sunod ay tinawag na 6 points of fate. 44. Ang 6 points of fate technique ay nangyayari sa kanya na ilapat ang panloob na enerhiya sa mga pressure point, at siya ay muntik nang bumagsak sa pagod ng ginagamot si Elder Young dahil wala siyang panloob na enerhiya. Sa kanyang antas ng refinement na umabot sa unang antas ng panloob na pagpipino ng enerhiya, ang kanyang pananaw ay tiyak na magiging mas mahusay, kaya daan sa kanya na gamitin ang 6 points of fate ng may higit na epektibo. Gayunpaman, napakababa pa rin ang antas ng kanyang pagpipino. Lumitaw ang pinong butil ng pawis sa kanyang noo at ang kanyang buong katawan ay dinaig sa pagod habang ginagawa ang pressure point treatment.
Sa pagkakataong iyon ay may narinig na yabag na papalapit sa kanila. Pumasok ang isang batang 27 o 28 taong gulang na lalaking doktor, na nakasuot ng puting Amerikana. Sumunod din sa kanya ang isang babaeng nurse at pareho silang nag-ikot sa kwarto. Nobela. Ang paningin ng mga kamay ni John sa katawan ni Serena ay nagbigay ng isang malaking takot ang batang lalaking doktor. Agad siyang nagmadali at nagtanong, "Anong nangyayari, Lily? At anong ginagawa ng lalaking iyon?" "Hayaan mo akong magpaliwanag, Bowden. Si Mr. Walker dito ay isang kasamahan mula sa aking kumpanya. Mayroon siyang kaalaman sa medikal, kaya he's giving my mom some pressure point treatment," maikling paliwanag ni Lily. Ang pangalan ng batang lalaking doktor ay Bowden Suffield. Siya ang attending doctor ni Serena at kapitbahay ni Lily. Nang magkasakit si Serena, agad na pumunta si Lily kay Bowden para humingi ng tulong, at sa tulong niya ay matagumpay na na-admit si Serena sa ospital para magamot. "Siya ang kasamahan mo." Ito ay katawa-tawa. Paano niya basta-basta ginagamot si Tita Serena gayong hindi naman siya doktor? Galit na galit si Bowden at inabot niya ang mga kamay ni John sa katawan ni Serena. "Kung hindi mo siya tatanggapin ngayon, huwag mo akong hawakan. Hindi ko maalis ang aking mga kamay sa kanya sa isang kapritsyo habang siya ay tumatanggap ng paggamot." Nagawa ni John na pigilan si Bowden sa paghawak sa kanya sa pamamagitan ng pag-aayos ng posture ng kanyang katawan at pagtatanggol sa sarili. "Lumipat ka." Si Tita Serena ay dumaranas ng pinsala sa spinal cord. Siya ay halos ganap na gumaling ngayon pagkatapos magamot ng ilang sandali, ngunit ang iyong walang pinipiling mga pamamaraan ay maaaring maging sanhi ng paglala ng kanyang sakit, na maaaring mangyari sa pagkalumpo ng katawan. "Kaya mo bang pasanin ang mga kahihinatnan kung gayon?" Galit na galit si Bowden. Pinilit niyang hatakin ang kamay ni John ngunit hindi ito nagtagumpay. "Ano? Ganoon ba kalubha ang mga kahihinatnan, Bowden?" Nagulat sina Lily at Jared, lalo na si Jared dahil simula pa lang ay hindi siya naniniwala sa galing ni John sa medisina. Siya ay mas nag-aalala kaysa dati pagkatapos malaman na ang mga random na paggamot ay maaaring magdulot ng paralysis. "Siyempre. Huwag ka lang tumayo dyan. Tulungan mo akong alisin ang mga kamay niya kay Tita Serena at kaladkarin siya palayo." Galit na sigaw ni Bowden. Ang sinabi ni Bowden ay tila gumising kay Jared mula sa isang panaginip. Dahil kapitbahay niya si Bowden at isang profesional na doktor, naisip nito na mas naniniwala si Jared kay Bowden. Dahil dito, inabot niya at agad na pilit na hinaila ang mga kamay ni John. "Sabi ko wag mo akong hawakan." Isang gulat na John. Agad na hinampes ang kamay ni Jared. Galit na galit si Jared at gusto niyang palakasin ang kanyang pagsisikap, ngunit hinaila ni Lily ang kanyang braso ng bigla. "Huwag kang impulsive, Jared. Let him do his thing and we'll see the result once he done," nag-aalangan na pakiusap ni Lily. Kahit na nagtiwala siya sa katotohanan ni Bowden. Pahayag, ang kanyang tiwala para kay John ay higit na higit dahil kung paano niya ito iniligtas. "Baliw ka ba? Siya ay nagsisinungaling. Paano mo pa siya maniniwala?" Nagalit si Jared at pinandilatan si John. "Ikaw dyan, babayaran kita kapag may nangyari sa nanay ko. Relax. Magiging okay lang ang nanay mo." Siya ay pagtitiwala ni John. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan bago niya natapos ang pagsasalita. Blig. Blaward. Abnormal na namula ang pisngi ni Serena, at bigla siyang sumandal sa isang gilid ng kama para samuka ng ilang subo ng kulay yulang itim na dugo. Ito ay tunay na nakakagulat na paningin. "Nanay! Anong nangyari sa'yo?" Namutla sa takot sina Lily at Jared at nagmadaling umakyat sa kama. Masama ito. Masama ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo binibigyan ng quack treatment ang mga pasyente. 45. Namumula siguro ang pisngi ni Tita Serena dahil siya pagkakaroon ng namamatay na flashes bago mamatay. Nanganganib ang kanyang buhay ngayon, at maaaring hindi siya makaabot kahit na bumaba ang mga anghel mula sa langit at nagpaling siya. Uling si Bowden, nakatingin kay John na may masamang tingin. "Ano?" Nagulat sina Lily at Jared sa kanyang sinabi, at biglang tumayo si Jared na may nag-aapoy na galit sa kanya. "Mata! Kasalanan mo ang lahat, Walker.
Pagbabayaran kita sa pagpatay sa aking ina. Umungol si Jared na parang nawala ng malay at walang dalawang isip na sinuntok si John sa mukha. Nagulat si John at nakatanggap ng paghahatid ng tama sa kanyang mata. Miss Fent, kailangan kong ipaalam mo ito kaagad sa direktor ng ospital. Hayaan siyang gumawa ng mga paghahanda upang iligtas ang aming mga pasyente. At habang ginagawa mo ito, mangyaring magpadala ng ilang mga security guard dito. Kailangan nating arestuhin ang batang ito dahil sa kapabayaan nitong pagpapagamot sa mga pasyente at ibigay ito sa pulisya. Nilinggan ni Bowden ang kanyang ulo at inutusan ang babaeng nurse sa likod niya, na tumango naman ito at umalis kaagad. Bakit? Bakit naging ganito? Ibinagsak ni Lily ang sarili sa gilid ng kama. Nangingilid ang mga luha at siya. Humihikbi na parang wala ng bukas. Tinapin ni John ang namamagang mata at kinalma ang sarili habang galit na galit. Calm down, Jared. Normal ang naranasan ng nanay mo. Matapos maranasan ito noon kasama si Elder Young, alam ni John na ang pag-unlad ng kalagayan ni Serena ay hindi naman isang masamang bagay. Sa pinakakaunti, ito ay mas mabuti kaysa sa nangyari kay Elder Young. Normal lang. Sinasabi mong normal lang. Isinuka lang ng nanay ko ang lahat ng dugong iyon, alang-alang. Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Gamitin mo ngayon ang buhay mo para bayaran ang nanay ko. Kinat ni Jared ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kamao, at sinugod si John ng walang pakialam sa mundo. Tumigil ka, Jared. Biglang utos ni Serena, at hindi na siya mahina gaya ng dati. Nanay. Ikaw, ayos ka lang. Natigilan si Lily at bigla siyang tumigil sa pag-iyak. Oo ako. Tumango si Serena at umupo sa kama. Kaya mo, maaari ka nang maupo, inay. Laking gulat ni Jared na halos malaglag ang panga niya sa lupa. Napakahina ng katawan ni Serena noon, at kahit ang pag-upo ay hirap na hirap para sa kanya kaya kailangan niya ng tutulong. Bumangon siya. Ito ay isang matinding pagbabago dahil nagawa ni Serena na umupo ng mag-isa nang hindi nahihirapan. Oo. Hindi na tensyonado ang buong katawan ko. Bahagyang ginalaw ni Serena ang kanyang mga braso at napangiti ng may paghanga. Ako. Akala ko nakabawi na ako, Lily. Pwede mo ba akong tulungang bumaba para subukan kong maglakad? Mag-ingat ka, Mom. Sa tulong ni Lily, bumaba si Serena sa hospital bed at unti-unting binitawan ang braso ng anak. Hindi nagtagal para masanay siya, at nagpabalik-balik pa siya ng ilang hakbang sa harap ng ospital. Maliban sa pisikal na kahinaan, ang kanyang kalusugan at hitsura ay tila katulad ng sa mga ordinaryong tao. Si Lily, Jared, at Bowden ay nabigla nang makita nila iyon. Eksena. Maging ang dalawa pang pasyente ay natulala. Alam nila kung anong klaseng kondisyon si Serena, at ang katotohanang hindi man lang siya makabangon sa kama ay halos pareho siya ng pagkaparalisado. Ngunit si Serena ay maaaring bumangon sa kama at lumakad ng mag-isa pagkatapos matanggap ang ilan sa mga masahe ni John. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay walang kulang sa milagro. Lahat ay natarante, at sila ay namangha. Ang pambihirang kakayahan ni John. Ako ay gumaling. Wala na ang sakit ko. Maraming salamat, Mr. Walker. Thank you for curing me, tuwang-tuwang pasasalamat ni Serena kay John. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay parang Diyos, mi Walker. Salamat. Maraming salamat. Magiging mahusay kang benefactor sa aming pamilya sa hinaharap. Napaiyak si Lily. Excitement at paulit-ulit na yumuko kay John bilang pasasalamat. Si Jared naman ay napahiya ng husto, at siya ay nakatayong nakaugat sa lupa na may halong pagtataka. Hindi niya akalain na mapagaling siya ni John. Ang sakit ng nanay. Nakakatuwa, nabastos siya kanina kay John at kinuwestiyon pa niya ang medical skills ni John. To top of it, hinampes pa niya si John sa mata. Dahil sa napatunayang tama si John, namula ang mukha ni Jared sa hiya at hindi niya alam kung paano haharapin si John. Nobela. Huwag ka lang tumitig sa kawalan, Jared. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Mr. Walker. Saway ni Serena, dahil sa sobrang sama ng loob niya. Nahalos kinagat ng kanyang anak ang kamay na nagpakain sa kanya. Pasensya na po, Mr. Walker, bumalik sa katinoan si Jared. At agad na yumuko para humingi ng tawad. Magpakita ng sinseridad.
Lumuhad at humingi ng tawad. Serena. Hinampis ng mariin. 46. Sa isang kalabog, walang pag-aalinlangan na lumuhad si Jared kay John. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang sarili sa mukha, na nagsasabing, Mr. Walker, labis kong ikinalulungkot ang nangyari kanina. Hindi dapat ako nagtrato sa iyo ng ganoon ng buong kabaitan mong inalok na iligtas ang aking ina. Ako ay napakasamang tao, si Jared ay nakaramdam ng labis na pagkakasala at pagsisisi. Huwag kang pawisan. Ang lahat ng ito ay hindi alam, ngunit umaasa ako na hindi ka kikilos ng pabigla-bigla sa hinaharap. Alam ni John na hindi sinasadya ni Jared na suntukin siya. Hindi rin naman siya ganoon kadaling tao, kaya iniunat niya ang kanyang kamay para tulungang makatayo si Jared. Hindi inaasahan ni Bowden ang gayong kapansin-pansing pagbabago sa sitwasyon. Ang kanyang ekspresyon ay naging pangit, at siya ay nanunuya ng malamig, huwag kang mag-abala na magpasalamat sa taong ito, Lily. Ang kalagayan ni Tita Serena ay nagpakita ng mga positibong senyales pagkatapos na magpagamot sa aming ospital sa panahon na ito. Nagkataon lang na ginawa niya ang pangwakas na paraan sa paggamot sa pamamagitan ng pangangapa sa paligid ng walang direksyon. Nagkakamali ka dyan, Bowden. Nakita nating lahat ito ng ating mga mata. Ang kalagayan ng aking ina ay hindi kailanman bumuti bago ito, at hindi man lang siya nakabangon sa kama. Si Mr. Walker ang nagpagaling sa kanya gamit ang kanyang pressure point. Paggamot. Hindi ito maaaring magkataon lamang. Medyo malungkot na sabi ni Lily. Oo. Obvious naman na ang paggaling niya ay dapat kay Mr. Walker. Walang kinalaman ang ospital dito. Napakawalan Gia. Ang dalawa pang pasyente sa ward ay tumingin kay Bowden. Nang may paghamak. Hindi sila mga idiot, kaya malinaw sa kanila na binaluktot ni Bowden ang mga katotohanan. Mahalaga ba kung i-credit mo sa kanya ang paggaling ni Tita Serena? Napakahina ng kanyang katawan, at naisuka na lang niya ang lahat ng dugong iyon sa walang magandang dahilan. Ang ginawa niya ay maaaring maging lunas sa mga sintomas sa halip na ang ugat, at maaaring magdulot pa siya ng ilang mga problema sa kalusugan ng babae. Si Bowden ay hindi pa rin kumbinsido. Ito. Nawala ng masabi sina Lily at Jared. Hindi nila maiwasang ibaling ang atensyon kay John, dahil nag-aalala sila na baka may problema sila sa kalusugan ng kanilang ina. Tingnan mong mabuti ang kulay ng dugo. Ito ay itim, na may pahiwatig ng lila. Hindi yun normal na dugo, ngunit ang natitirang laso na naiwan ng mga halamang gamot. Si Tita Serena ay umiinom ng ilang karaniwang halamang gamot sa mga nakaraang buwan. Tumutulong sila sa pagpapakain sa kanyang panloob na enerhiya at dugo. Ngunit hindi sila ang paggamot para sa kanyang mga issue. Dahil dyan, naipon ang ilan sa mga lason sa kanyang katawan, na naging dahilan ng paglala ng kanyang kondisyon, detalyadong paliwanag ni John sa sitwasyon ni Serena. Nang gamutin niya si Serena gamit ang 6 points of faith method, hindi lang niya pinagaling ang mga mangyayari kundi naglabas din siya ng mga lason, kaya napagaling si Serena ng lubusan. Nakita ko. Biglang natauhan si Serena at ang iba pa. Pagkatapos ay tila may naalala si Lily, at galit na tumingin kay Bowden. Bowden, sinabi mo sa akin noon na ang mga halamang gamot na ito ay medyo mahal, at isang kurso ng paggamot ay pinili ng higit sa $300. Ang totoo, ang mga halamang gamot na ito ay karaniwan lamang na ginagamit para sa pampalusog ngunit panloob na enerhiya at dugo. Wala itong positibo. Epekto sa katawan ng aking ina, at nakakapinsala sa kanya. Bakit hindi mo ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Well, napatulala si Bowden. Hindi niya pinangarap na ang kanyang maikling sandali ng kasakiman ay babalik upang kagatin siya. Huwag kang makinig sa kalokohan ng lalaking iyon, Lily. Ang halamang gamot na ito ay naglalaman ng ilang karaniwang sangkap, ngunit mayroon ding mga mamahaling sangkap. Ang punto ay ang mga paniningil ng ospital ayon sa isang nakapirming halaga. Noon, kusa na rin kayong nagbigay ng kapatid mo kay Tita Serena. Wala akong bahagi dyan. Pangangatwiran ni Bowden. Sa totoo lang, alam niya na ang mga herbal na gamot ay naglalaman lamang ng mga ordinaryong sangkap na panggamot, at ang pinakamagandang katangian nito ay walang iba kundi ang epekto sa kalusugan ng pampalusog na dugo at panloob na enerhiya. Bilang isang doktor na nagtatrabaho sa isang ospital, maaari siyang makakuha ng mataas na komisyon mula sa pagbebenta ng gamot sa kanyang mga pasyente.
Hindi ka panipaniwala. Galit na asar sina Lily at Jared, at hindi nila kinailangan ng maraming brain power na malaman na hindi magandang nangyayari. Gayunpaman, ang pagtanggi ni Bowden na aminin ang anuman ay pinapatay na wala silang ebidensya laban kay Bowden. Gayunpaman, ang magandang impresyon na mayroon sila noon para kay Bowden. Tuluyan ang nawala pagkatapos ng nangyari. 47. Ang walang hiya sa kanya. Maaari ka bang maniwala sa kanyang kakulangan sa medikal na etika kapag ipinapasa ang mga sangkap ng basura bilang mahalaga para lamang lokohin ang kanyang mga pasyente? Hindi ka maaaring maging mas tama. Malamang pareho din ang gamot na inilalagay natin. Ang iba pang dalawang pasyente ay nanunuya at tumingin kay Bowden ng may higit na paghamak. Kasabay nito, lihim silang nag-aalala na pareho silang nalinlang ng iba pang hindi etikal na mga doktor. Kalimutan mo na, Lily. Malaki ang naitulong sa amin ni Bowden sa panahong ito, at ito rin ang paraan niya ng pagpapakita ng kabaitan. Ipahinga na lang natin ang usaping ito. Ang sakit ko ay gumaling na rin kaya hindi na ako kailangang manatili pa rito. You and Jared should pack up so we can go home as soon as I'm discharged, sabi ni Serena nang hindi tahasang sinisisi si Bowden. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilya ay kapitbahay ng pamilya ni Bowden sa loob ng maraming taon, at hindi niya nais na masyadong malalim dito. Nobela. Na-discharge. Teka muna. Tita Serena, may utang ka pa sa mahigit $7,000 para sa pagpapaospital at mga gastusin sa pagpapagamot. Hindi ka makakaalis hanggat hindi sila nababayaran. Sabay-sabay silang pinigilan ni Bowden. Hindi tayo makakapag-port ng ganoong kalaking pera. Layo, Bowden. Maaari mo ba kaming tulungang makipag-usap sa ospital at hilingin na bigyan nila kami ng palugit? Maaari kaming sumulat ng IOU sa ospital pansamantala, at babayaran namin ito kaagad kapag nakakuha kami ng pera. Baka sa mukha ni Serena ang kahihiyan. Ang kanyang matagal na pag-ospital ay natamo ng hindi maliit na halaga sa mga gastusong medikal. Ang ilan sa halagang iyon ay nabayaran sa tulong ng mga kamag-anak, habang ang iba ay salamat sa ang tulong ni Bowden sa pagbibigay ng garantiya sa ospital. Ang ospital, bilang paggalang kay Bowden, ay sinira ang president at pinahintulutan siyang magbayad pagkatapos magpagamot. Bagamat medyo malansa si Bowden sa gamot, hindi mapag-aalinlanganan na tinulungan sila ni Bowden. Naiintindihan ko ang hirap na kinakaharap ng pamilya mo, pero hindi akin ang ospital. Natatakot akong nakatali ang mga kamay ko. Gayunpaman, mayroon akong isa pang solusyon. Mga mata ni Bowden. Kumikislap. Ibang solusyon. Naghihinalang tanong ni Serena. Kaya, Tita Serena, maraming taon na tayong magkapitbahay, mauuna lang ako sa iyo. Matagal ko nang gusto si Lily, at nasa edad na siya kung saan oras na para pag-usapan ang kasal. Kung papayag ka na pakasalan niya ako, babayaran ko ang mga gastos para sa iyo. Maaari mong ituring ito bilang aking dote para sa kanya. Parehong sabi ni Bowden. Ano? Hindi pwede. Hindi ako papayag dyan. Natigilan si Lily at agad na tumanggi. Si Serena naman ay nanatiling tahimik. Ang magkabilang pamilya ay kilala ng mabuti ang isa't isa, at kung si Bowden ay isang mabuting karakter at iminumungkahi na magpakasal ng may katapatan, malamang na isasaalang-alang niya ito ng lubusan. Gayunpaman, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay at hindi etikal. Pag-uugali ng lihim niyang manipulahin ang mga materyales na panggamot. Malaki rin ang iyong pagkatao, na pinatunayan ng sinamantalan niya ang kasawian ng ibang tao upang gumawa ng labis na mga pintasan. Hinding-hindi niya ipapakasal ang kanyang anak sa ganoong lalaki. Narinig mo siya, Bowden. Ang pag-aasawa ay isang bagay na may kinalaman sa kanyang panghabang buhay na kaligayahan, kaya wala akong masabi rito. Diretso itong binigay ni Serena sa kanya. Si Jared ay hindi kasing taktika ng kanyang ina. Malamig siyang ngumiti at bamulong, may nangangarap ng malaki. Bakit hindi mo tingnan mabuti ang iyong mga pagkukulang, Bowden? Polihis na hamak na parang wala kang karapatang makasama ang kapatid ko. Namula ang mukha ni Bowden, tapos namula. Alam niya na ang ni Lily ay palaging may magandang impresyon sa kanya, at dahil lamang sa sinubukan niyang makakuha ng mga pamilya mula sa mga panggamot na materyales na iyon ay naging 180 degree ang kanilang impresyon sa kanya.
Sa sitwasyon pagdating sa isang ulo at magkabilang panig ay sa laban sa isa't isa, wala na siyang kawala. Mag-isip ka ng mabuti, Lily. Isa akong doktor na nagtatrabaho sa isang malaking lugar. Ospital, na may taunang sweldo na hindi bababa sa 30,000 dolyar. Mayroon akong bahay at kotse, at kakaway lang ng kamay ko para may mga babaeng umaaligid sa akin. Ikaw ay isang sekretarya lamang na nagtapos ng kolehiyo lamang, at ang iyong buwanang sweldo ay malamang na nasa 600 dolyar, max. Ang iyong pamilya ay mahirap. Wala ka. At marami ka ring utang. Ang swerte mo at na-attract pa ako sa'yo. Bowden remarked na may mataas at makapangyarihang ekspresyon. How dare you? Walang hiya ka, Bowden. Maaaring mayroon kang bahay, kotse, at magandang trabaho, ngunit hindi ako mai-inlove sa isang tulad mo. Namula ang mukha ni Lily sa galit. Nang maalala niyang minsan niya itong tretuhin na parang kapatid niya, wala siyang ibang naramdaman kundi pagkasuklam sa kanyang puso. 48. Eksakto. Sa maraming walang hiyang mga tao na nakita ko noon, wala pa akong nakitang ganito kawalanjiya. Si Miss Summers ay isang magandang babae, at kailangan niyang tumingin sa salamin at maunawaan kung gaano siya hindi kaakit-akit. Paano magiging karapat-dapat sa kanya ang isang tulad niya? Nagtataka ako kung saan niya nakuha ang lahat ng kanyang pagtitiwala. Ang dalawa pang pasyente sa ward ay naaliw sa kukulaitan ni Bowden at ipinahayag ang kanilang suporta kay Lily. Bowden threw a fit. Naglatag na ako ng mga kondisyon, Tita Serena. Kung hindi ka pumayag, kailangan mong bayaran agad ang 7,000 dolyar o tatawag ako ng pulis. Huwag mo akong sisihin kung arestuhin ka ng mga pulis dahil sa ginawa mong off ng walang bayad. Nobela. Pero, walang imik si Serena at ang dalawa niyang anak. Ang pagkuha ng 700 dolyar ay sapat na mahirap, ano ang higit sa 7,000 dolyar? Saan sila kukuha ng ganoon kalaking pera? Saglit na nawala ng pag-asa ang tatlo kaya hindi na nila alam ang susunod na gagawin. 7,000 lang naman diba? Tutulungan kitang bayaran ito. Malamig na sabi ni John. Sinisikap mong maging tagapagligtas muli. Namumula ang mukha ni Bowden. Dahil lamang sa inilantad ni John ang kanyang paggamit ng mga karaniwang halamang gamot sa gamot ni Serena na napilitan siyang tumalikod sa pamilya ni Serena. Sa pag-aakalang matagumpay niyang na-corner ang pamilya ni Serena sa pagpapasakop, hindi niya inaasahan na muli silang sasagipin ni John. May isip kung gaano kalaki ang galit niya kay John. Salamat, Mr. Walker. Pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan. Ni hindi nga namin alam kung paano ka namin masusuklian pagkatapos mong mapagaling ang sakit ng nanay ko, at talagang hindi namin matatanggap ang alok mong bayaran ang mga bayarin sa pagpapagamot, sabay tanggi ni Lily at ayaw tanggapin ang kabaitan ni John. Huwag kang mag-alala dyan. Pretuhin mo na lang itong pera na pinahiram ko sa iyo. Mababayaran mo ako palagi kapag may pera ka, nakangiting sabi ni John. Pero, nag-aalangan pa si Lily. Walang pero. Ang bawat tao'y mahahanap ang kanilang sarili sa kahirapan maaga o huli. Kung ako ang nasa kalagayan mo balang araw, gagawin ko. Pahalagahan mo rin kung tutulungan mo ako, pang-aaliw ni John. Sige. Salamat. Napakatinggos ng ilong ni Lily at nanlalabo ang paningin dahil sa mga luha. Hindi na sapat ang mga salita para ipahayag kung gaano siya nadarama. Mula nang makilala niya si John, tinulungan siya nito ng paulit-ulit na walang hinihinging kapalit. Ang kanyang kahangahangang karakter ay nag-iwan ng malakas na epekto sa kanya. Nangako siya sa sarili na gagawa siya ng paraan para mabayaran ang kabaitan nito, kahit na kailangan pang ipagsapalaran ang buhay at paa para magawa iyon. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng nagmamadaling yabag ang tumunog, at ang nurse na umalis kanina ay nagmamadaling pumasok kasama ang direktor at ilang mga security guard. Ang direktor, na ang pangalan ay Edward Hoover, ay sumulyap sa sitwasyon sa ward na may nalilitong tingin. Dr. Suffield, hindi mo ba sinabi na ang isang pasyente ay nangyayari ng emerhensyang paggamot? Anong nangyayari dito? Nakikita mo, Dr. Hoover. Hindi na mapahiya si Bowden at sinimulan niya ang kanyang paliwanag, lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang sakit ng pasyente ay gumaling at malapit na siyang palabasin sa ospital. Na-discharge. Mukhang natatandaan ko na mahigit 7,000 dolyar ang utang nila sa akin sa mga bayarin sa medisina.
Pwede silang ma-discharge. Anumang oras basta babayaran nila ng buo ang mga pagbabayad iyon. Edward ay sa halip walang pakialam tungkol dito dahil ito ay isa normal na gawain para sa mga pasyente na ilalabas pagkatapos gumaling. Ako na ang magbabayad. Narito ang aking card. Kinuha ni John ang bank card at inihagis sa mesa. Harap ni Bowden. Bumaba ang tingin ni Bowden sa amusement. Sa tingin mo ay maaari mong lokohin ang sino mang gamit ang tachycard na ito. Ano ang isang nakakalungkot na conclusion sa iyong engranding galaw ng pag-alok na magbayad para sa kanila? Akala ko ay mayaman ka sa pananalapi, ngunit ang totoo, mahirap ka. Dapat ay malaman ko ito ng mas maaga. Maaaring hindi malaki ang $7,000. Halaga, ngunit isang ordinaryong sekretarya tulad mo na may buwan ng sweldo na ilang daang dolyar ay hindi maaaring gumastos ng ganoong kalaking halaga nang hindi kumukurap. Mapanuksong tumawa si Bowden. Ang card na inilabas ni John ay may kaakit-akit na anyo, na may mga salitang, Supreme Card, na nakalimbag sa kanang sulok sa itaas. Mas mukhang isang salon membership card kaysa isang bank card. Anong uri ng tanga ang magbabayad ng mga bayarin sa ospital gamit ang isang salon membership card? Pinilit ni Bowden na pigilan ang sarili mula sa pagtawa na parang baliw. 49. Si Serena at ang kanyang dalawang anak ay naliligaw at nagpalitan ng nalilitong mga tingin sa isa't isa. Wala silang ideya kung ano man ang sinubukang gawin ni John. Oh, shot it, mayabang kang snob. Hindi ba't ilang grants lang? Bakit mo iniisip na hindi ko kayang ilabas ang ganoong uri ng pera? Malamig na tinitigan ni John si Bowden. Si Elder Young ang nagbigay sa kanya ng bank card na iyon. Sinabi ni Elder Young na naglalaman ito ng halos $1.2 milyon, at hindi inakala ni John na magsisinungaling ang matanda sa kanya. Tama na sa katigasan ng ulo mo. Hindi ba halata na wala kang masyadong pera? Kunin ang iyong makulit na salon membership card at umalis ka dito. Si Bowden ay may masamang tingin habang pinupulot ang bank card at itinaas ang kanyang kamay para ihagis ito sa mukha ni John. Huwag mo muna sabihin ang nasa isip mo. Agad namang pinigilan ni Edward si Bowden. Kinuha niya ang bank card para sa mas malapit na inspection at agad na nagulat siya. Mula sa kanyang malawak na kaalaman, mabilis niyang nakilala na ito ay ang Supreme Card na inisyo ng River City Bank. Ang River City Bank ay ang pinakamalaking pribadong bangko sa Palanan City. Nakikipagtulungan ito sa maraming mga bangkong pag-aari ng estado upang sama-samang mag-set up ng mga pribadong serbisyo sa pagbabangko para sa komunidad na may mataas na paggastos. Ang mga bangkong pag-aari ng estado ay karaniwang may mga paghihigpit sa mga paglipat ng mataas na halaga at mga online na transaksyon, na higit pa o mas kaunting abala para sa mga mayayaman. Walang mga paghihigpit ang River City Bank sa bagay na iyon, dahil nakatuon ito sa paglilingkod sa mga makapangyarihan, maimpluwensyang, at napakayamang individual. Ang pinakamababang threshold ng kanilang mga transaksyon ay karaniwang hindi bababa sa ilan milyon. Karaniwang ginagamit ng mayaman at makapangyarihang pamilya ng Palanan City, malaki man o maliit, ang mga card na ibinigay ng River City Bank. Higit pa rito, ang mga card ng River City Bank ay nahahati sa 4 na tier, kung saan ang pinakamataas ay ang Supreme Card. Alam na alam ni Edward na pagmamay-ari lang ni John ang Supreme Card na iyon dahil kamag-anak siya sa isang maimpluwensyang pamilya, marahil ay direktang inapo pa ng nasabing pamilya o isa sa mga kilalang kilala nila. Ang card ay isang simbolo ng katayuan at kapangyarihan. Ano ang nangyayari sa iyo, Dr. Hoover? Ito ay isang hanggal na membership card para sa isang salon. Bakit mo panililibang ang isang mahirap na tulad niya? Napangisi si Bowden. Ikaw bastos na munting tanga. How dare you disrespect one of the elites? Sinusubukan mo bang hukayin ang iyong libingan? Malaya kang gawin ito kung gusto mo, ngunit huwag kang maglakas loob na kaladkarin ako dito. Nagalit si Edward at binigyan ng isang mahigpit na sampal si Bowden. Dr. Hoover, bakit? Bakit mo ako sinaktan? Tinapin ni Bowden ang masakit na pisngi at natigilan sa sampal ni Edward. Dahil karapat-dapat iyon sa iyo. Sino ang nagsabi sa iyo na ito ay isang saloon card? Ito ang Supreme Card na inisyo ng River City Bank. Sabi ni Edward sabay nguso. Ano? Ang
Supreme Card ng River City Bank. Paano ito posible? Baka sa mukha ni Bowden ang pagkatulala. Ang pananalitang iyon ay parang kulog mula sa asol at hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Maaaring hindi niya nakita ang mga card ng River City Bank dati, ngunit narinig niya ang tungkol sa bangko mismo. Alam niya na ang sino mang karapat-dapat na gumamit ng kanilang mga bank card ay halos tiyak na mula sa matataas na uri. Ang isang maliit na doktor na tulad ni Bowden ay hinding-hindi kayang saktan ang gayong mga tao. Hinding-hindi niya inaasahan na si John, isang mahirap na bata ay makakagawa ng card mula sa River City Bank, at ang pinakabihirang Supreme Card doon. Maaaring isipin ng isa kung gaano kay takot si Bowden. Nobela. Sir, pwede ko po bang tanungin ang apelyido mo? Paano kita maglilingkod ngayon? Ngumiti ng matamis si Edward kay John. Tumango pa siya at yumuko sa sobrang humble at respectful na paraan. Ang apelyido ko ay Walker. Hindi mo ako kailangang pagsilbihan. I do have a suggestion for your hospital though, tinuro ni John si Bowden at hindi umimik, Doktor. Gumagamit si Suffield dito ng mga karaniwang herbal na materyales upang maghanap ng personal na pagpapayaman. Siya ay naging sanhi ng paglala ng kondisyon ng kanyang pasyente, at wala siyang etika sa medisina. Umaasa ako na gagawa ka ng mahigpit na aksyon laban sa kanya, baka masira niya ang reputasyon ng iyong ospital. Totoo ba yan? Bumaba ang mukha ni Edward. Ang mga doktor na nagbebenta ng mga gamot sa pangangalagang pangkalusugan sa mga pasyente para sa dagdag na pera ay hindi ganap na hindi naririnig sa kanyang ospital, ngunit sa pangkalahatan ay hindi siya nakikialam sa gayong mga gawain hanggat ang mga doktor ay nagbebenta ng mga gamot na kapakipakinabang sa mga pasyente. Si Bowden, gayunpaman, ay tumawid sa linya. Ang gamot na walang habas niyang itinaguyod sa kanyang mga pasyente ay hindi lamang walang silbi kundi nakakasama rin. Hindi kailanman papayag si Edward at ang pamunuan ng ospital sa mga ganitong pangyayari. 50. Hindi, Dr. Hoover, maaari kong ipaliwanag. Ang gamot na ibinebenta ko sa aking mga pasyente ay kapakipakinabang. Hindi sila nakakapinsala, nagpanik si Bowden at sinubukang magpaliwanag, ngunit muli, wala sa kanyang mga paliwanag ang nakapigil. Kung tutuusin, ang isang taong may mataas na katayuan tulad ni John ay walang dahilan para gumawa ng mga maling akusasyon laban sa isang hamak na tulad niya. Ayokong marinig ang anuman nito. Natanggal ka na, effective agad. Umalis ka na, Bowden. Galit na hinampis ni Edward ang mesa. Hindi. Dr. Hoover, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Humagulgol si Bowden at nagmamakaawa habang gumagapang siya sa paanan ni Edward. Magwala ka. Security, sipain mo siya palabas ng building, please. Sinipa ni Edward si Bowden. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, mahigpit na hinawakan ng mga security guard si Bowden at kinaladkad siya palabas. Kahahanga. Talaga. Karapat-dapat dito ang mga unethical vermin na tulad niya. Napakasayang makita ang kanyang pagbagsak. Nagpalakpakan ng dalawa pang pasyente sa ward. At nag-cheer. Pwede bang maghintay ka sandali, Mr. Walker? Aasikasuhin ko kaagad ang mga procedure sa paglabas ng pasyente. Magalang nang ngumiti si Edward at naglakad palayo sa bank card ni John. Sa lalong madaling panahon ang lalaki ay wala na, nagkatinginan sina Lily at Jared habang lumapit kay John at lumuhad ng may kalakasan. Anong ginagawa ninyong dalawa? Natigilan si John. Mr. Walker, napakalaki ng naitulong mo sa amin, at wala kaming ibang maibibigay na kapalit maliban sa aming pagsamba. Sina Lily at Jared ay sabay na yumuko kay John sa isang taos-pusong pagpapahayag ng pasasalamat. Ikaw at ako ay mga kasamahan, Miss Cameron. Itinuturing kong magkaibigan din tayo, at ang mga kaibigan ay dapat palaging nasa likod ng isa't isa. Hindi mo na kailangan pang lumayo. Sumugod si John para tulungan sina Lily at Jared na makatayo. Mabuti kang tao, binata. Ang mga taong mabait na tulad mo ay isang hiya sa lipunan ngayon. Masayang pinuri ng dalawa pang pasyente si John. Masyado kang mabait. Medyo nahihiyang ngumiti si John. Alam niya na likas sa tao ang maging mabait, at hindi siya espesyal dahil marami ng mabait na tao sa mundo. Bata, sana huwag kang magsawa kung hihingi kami ng pabor.
Kahanga-hanga ang iyong mga kasanayan sa medikal, kaya iniisip namin kung magiging okay ka ba sa paggamot sa amin. Oo. Ibabalik namin ang iyong pabor sa uri. Mababayaran ka namin sa pagpapagamot sa amin. Umaasang nakiusap ang dalawang pasyente. Wala kang kailangang bayaran. I can help check your condition if you trust in my ability, nakangiting sabi ni John. Tuwang-tuwa ang dalawang pasyente. Sa uri ng mga kasanayang medikal na mayroon ka, magtitiwala kami sa iyo. Mas masaya kaming makatanggap ng paggamot mula sa iyo. Sunod-sunod na kinuha ni John ang kanilang pulso. Ang kanilang kalagayan ay hindi gaanong malala kaysa kay Serena. Ang isa sa kanila ay nagkaroon ng kapansanan sa baga na nagdulot ng paninikip ng dibdib at pangangapos ng hininga, habang ang isa naman ay may tiyan. Mga problema at nahirapang kumain. Si John ay gumawa ng ilang pressure point na paggamot para sa kanila, nagsulat ng isang race eta na partikular sa kanilang kalagayan, at sinabi sa kanila na ang kanilang sakit ay malapit ng gumaling basta't umiinom sila ng mga gamot ayon sa kanyang mga race eta. Salamat! Ang dalawang pasyente ay labis na nagpasalamat sa kanya at inilagay ang race eta. Bibigyan ko rin ng race eta ang nanay mo, Miss Cameron. Medyo mahina pa ang katawan niya, pero kung inumin mo ang aking herbal na race eta sa oras sa mga susunod na araw, mas magiging matatag ang kanyang paggaling at babalik siya sa pink of health sa lalong madaling panahon. Ngumiti si John, sumulat ng race eta, at ibinigay ito kina Lily at Jared. Hindi sapat ang pasasalamat sa kanya ng magkapatid. Hindi nagtagal, tinulungan sila ni Edward na masiguro ang maayos na paglabas ni Serena sa ospital. Siya, ang kanyang mga anak, at si John ay magkasamang umalis sa ospital. Nang nasa labas na sila, huminto si Lily ng taxi at saka tinulungan ang kanyang ina na sumakay sa sasakyan sa tulong ni Jared. Bago sila umalis, pinilit ni Lily na yayain si John sa kanyang bahay para maghapunan bilang pasasalamat sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si John. Isinaalang-alang ni Lily ang paglabas ng kanyang ina sa ospital at naramdaman niyang medyo abala para sa kanya na maghapunan sa kanila. Sa huli, tinanggap niya ang kanyang pagtanggi at nagpa siya na imbitahan siya muli sa ibang pagkakataon. 52. Huminga ng malalim si John at natuklasan niyang tama ang hula niya noong umagang iyon. Ang espiritual na enerhiya doon ay malakas maraming beses na higit pa kaysa sa bilya at sa gayon ay naging mas angkop para sa kanya na pinuhin ang kanyang panloob na enerhiya. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bukas na lugar at nakaupo na naka-cross-leg sa lupa upang simulan ang proseso ng pagpipino ng enerhiya. Ang espiritual na enerhiya sa bilya ay manipis, at inabot siya ng halos isang buong gabi upang makumplito ang kanyang pagpipino doon. Sa kabaligtaran, ang espiritual na enerhiya sa kagubatan ay napakasiksik, at ang kaukulang epekto ng pagpipino ay napakahusay. Kaya niyang kumpletuhin ang isang linggong halaga. Pagpipino ng enerhiya sa loob lamang ng 2 oras. Nang makitang maaga pa, ipinagpatuloy ni John ang paglulubog sa kanyang pagpipino hanggang mga alas 5 o alas 6 ng umaga. Nang sumilip ang araw sa itaas ng abot tanaw lamang niya natapos ang kanyang sesyon. Mukhang nadagdagan ang aking lakas pagkatapos ng isang gabi ng pagpipino, at hindi ito masyadong malayo sa mid-stage na internal energy refinement. Hindi nagilan ni John ang sarili na mapatingin. Excitement habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at naramdaman ang espiritual na enerhiya na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang malaking bato na hindi rin malayo. Naglakad siya palapit, ibinahagi ang espiritual enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at sinira ito ng isang suntok. Isang malakas na pagsabog ang narinig, at ang bato ay nabasag sa maliliit na piraso. Galing. Napabuntong hininga si John. Hindi niya inaasahan na ang 2 gabing pagpipino ay magbibigay na sa kanya ng sapat na lakas para makabasag ng malaking bato. Siya ay labis na nasasabik sa kanyang pag-unlad at nagsimulang umasa ng higit pa sa kanyang hinaharap na landas ng enerhiya. Pagpipino. Nang umalis siya sa bundok at makarating sa paanan nito, nakita niya ang isang marangyang mukhang parke na kumpleto sa lahat ng uri ng pasilidad. Maraming tao ang naroon para sa kanilang pag-eehersisyo sa umaga, kabilang ang mga matatandang nagpilates at mga kabataang tumakbo.
Lahat sila ay residente ng Dragon Bay Villas na dumating sa madaling araw para makalanghap ng sariwang hangin at ilang pisikal na aktibidad upang pagandahin ang kanilang pangangatawan. Tulong. May nahimatay. Sa pagdaan ni John sa parke, nagkaroon ng kaguluhan at may tumawag ng tulong sa di kalayuan. Isang 70 anyos na lalaki ang bumagsak sa lupa. Mapatla ang kanyang mukha at kapansin-pansing napangiwi siya, bukod pa sa nahihirapang huminga. Para siyang nawala ng malay sa bigla ang pagsisimula ng sakit. Sa tabi ng matanda ay isang binata na nasa mid-20s. Niyakap niya ang walang malay na matanda habang kalahati nakalupasay at sumisigaw ng may pag-aalala, "Lolo! Ayos ka lang ba? Lolo! Gising na! Huwag kang mag-alala, sir. Kakatawag lang namin kay Dr. Schwabi at malapit na siyang dumating." Inaliw ng dalawang bodyguard na maganda ang pananamit sa lalaki mula sa likuran. "Salamat. Nobela." Bahagyang gamaan ang pakiramdam ng binata nang marinig ang assurance nila. Hilmar Schwabi, isa sa Palanan City. Pinakatanyag na manggagamot, ay isang napakahusay na doktor na nagsilbi bilang doktor ng kanilang pamilya. Magiging maayos ang lahat pagdating ni Hilmar. "Excuse me. Dumarating. Medyo may alam ako tungkol sa medisina at gusto kong tingnan ang matandang ito." Kalagayan ng Maginoo. Nagmamadaling lumapit si John kasunod ng ingay ng lahat ng mga nanunood. Pakiusap. Salamat. Laking tuwa ng binata sa narinig at agad na iniwan ang matanda sa pangangalaga ni John. Kahit na ang pinakamahusay na tulong ay hindi magiging SW kapaki-pakinabang kung ito ay hindi ibinigay sa takdang panahon, at ang mga bata ay hindi K. Kinuha ni John ang palso ng matanda at agad na naunawaan kung ano ang issue. "Ayos lang ba ang lolo ko? Seryoso ba?" Nag-aalalang tanong ng binata. Ang matandang Ginoo na ito ay dumanas ng isang biglaang problema sa cardiovascular. Nasa napaka-kritikal na sitwasyon siya ngayon. Sa pangkalahatan, ang mga biglaang isyu sa kalusugan tulad niyan ay hindi partikular na mahirap gamutin, ngunit kinailangan itong gamutin sa oras. 53. Ikaw ba ay isang doktor na nagsasagawa ng paggamot ng gamot? Ang pagbanggit ng pressure point treatment, iniwan ng binata na parang nagulat. Ang mga ganitong uri ng paraan ng medikal na paggamot ay bumababa sa modernong panahon. Nagkaroon ng maraming aspeto ng tulad ng mga pamamaraan na ginawa sa kanila na hindi gaanong maginhawa at mabisa kumpara sa tradisyonal na modernong gamot. Dito, ang teorya ng iba't ibang medisina ay malawak at malalim, at maraming karanasan. Maging matagumpay. Karamihan sa mga sikat na gamot. Ang mga practitioner ay mula sa mas lumang henerasyon. Gayunpaman, si John ay tila nasa mid-20s at pinakamatanda. Natutunan niya ay ilang mababaw na kaalaman lamang ng Chinese medicine. Hindi naiwasang mapaisip ng binata sa sarili, maasahan pa ba ang mga kasanayang medikal ng lalaking ito? Umiling si John at sinabing totoo, "Hindi ako gumamit ng gamot na doktor, o isang normal na konvensyonal." "Doktor. Ano? Tapos anong ginagawa mo dito? Sinasayang mo lang ang oras namin." Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng binata at sa sobrang galit niya ay halos makita ng isa ang paparating na moke. Labas sa ilong niya. "Maaaring hindi ako isang doktor, ngunit natutunan ko ang ilang mga pamamaraan sa pagkuha ng gamot at may tiwala ako sa pagpapagamot ng mga pasyente." Sabi ni John. "Ang dali mong sabihin. Paano kung ang walang ingat mong pagtrato ay nagpapalala sa kalagayan ng aking lolo? Kaya mo bang tanggapin ang kahihinatnan?" Galit na itinulak ng binata si John at inagaw ang matandang pabalik mula kay John. Nagdududa siya sa kakayahan ni John sa simula pa lang, at nang malaman niyang hindi man lang doktor si John, tiyak na hindi niya ilalagay sa taya ang buhay ng kanyang lolo. Ngunit gusto ni John na makipagtalo sa kanyang kaso, ngunit pinutol siya ng kabilang partido bago pa siya makapagsalita. "Pero ano? Umalis ka na lang dito." Umirap ang binata. Kung hindi dahil sa mabait na kilos ni John sa pag-alok ng tulong, baka inutusan niya ang kanyang mga bodyguard na sipain si Elian. "Sige." Ngumiti ng mapait si John at umatras. "Sige." Ngumiti ng mapait si John at umatras. Sa sandaling iyon, isang mabilis na yabag ang papalapit sa kanila at isang 50-something middle-aged na lalaki ang nagmamadaling lumapit na may dalang first aid kit.
Sumama rin ang isang batang katulong. Nagbago ang ekspresyon ng binata at nagmadaling sinabi, Dr. Schwabi, nandito ka na. Mangyaring bilasan at iligtas ang aking lolo. Nahimatay siya lahat ng A. Biglaan. Huwag kang mag-alala, Mr. Wick. Tiyak na kumilos na naman ang matagal ng sakit ng lolo mo. Hindi ito isang isyo na nagbabanta sa buhay, Hilmar comforted. Nang makitang humihina ang paghinga ng matanda, dumiretso si Hilmar sa negosyo at nagmamadaling sumenya sa kanyang katulong. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitatisa. Matanda bilang isang panukalang pangunang lunas. Teka. Ang matandang Ginoo na ito ay nahimatay dahil sa isang biglaang isyo sa cardiovascular. Hindi ka maaaring magsagawa ng dibdib. Compression sa kanya or else masusuka siya ng dugo. Kanyang buhay. Baka nasa panganib pa kung mas malala pa. Agad namang pumunta si John para pigilan sila. Ikaw na naman. Manahimik ka na lang at hayaan mong gawin ng doktor ang trabaho niya. Galit na bumaril ang binata na si Jensen Wick. Itinaas ni Hilmar ang kanyang ulo at sinulyapan si John, Doktor ka rin ba, binata? Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya, Dr. Schwabi. Sinasabi niya na bihasa siya sa mga diskarte sa dulo. Gamot, at hindi naman siya doktor. Malamig na sabi ni Jensen. Bata, alam mo ba kung anong panahon tayo ngayon? Ang epektibong gamot ay hindi na napapanahon. At ikaw ay bata ka. Dahil dati siyang nag-abroad para mag-aral ng medisina at maging doktor, nakamit niya ang mataas na antas ng karunungan. Pagdating sa conventional modern medicine, palagi niyang minamaliit ang mga paggamot sa paggamot, iniisip na ang mga ganitong gawain ay isa lamang pakunwering para linlangin ang mga tao at sa makatuwid ay walang halaga. Banggitin. Alam kong wala kang tiwala sa kakayahan ko, pero wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Kung hindi mo ititigil ang iyong CPR, itong matandang G. Magsusuka ng dugo. Sabi ni John na may pag-aalalang tingin sa kanya. Mukha. Doktor niya ako. Mas alam ko ang kalagayan niya kaysa sa iyo. Paanong wala kang kahihiyan sa klase ng pa? Hindi niya pinansin si John at sinenyasan ang kanyang assistant na ipagpatuloy ang pagbibigay ng cardiopulmonary resuscitation sa. Habang patuloy na kumikilos ang katulong, unti-unting nagiging malarosas ang maputlang kutis ng matanda at ang kanyang paghinga. Naging mas makinis. Maaaring makita ng sino mang may tamang pag-iisip na ang sitwasyon ng matanda ay bumuti ng husto. Pagkatapos ay kumuha si Hilmar ng isang quick-acting heart pill at pinakain ito. Sa matanda. 54. Ubo-ubo, maya-maya, umubo ng ilang beses ang matanda at dahan-daang idinilat ang kanyang mga mata bago namulat. Salamat sa Diyos, Lolo. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Masama ba ang pakiramdam mo? Jensen W.S. Tuwang-tuwa, ngunit nagtanong pa rin siya ng ilang katanungan. Alalahanin. Ayos lang ako. Anong nangyari, Jensen? Naguguluhan na tanong ng matanda. Bigla kang nahimatay kanina, at lahat ito ay salamat kay Dr. Schwabi na nagligtas sa iyo sa tamang oras, paliwanag ni Jens On. Nakita ko. Maraming salamat, Dr. Schwabi. Malaki ang pasasalamat ng matanda, na ang pangalan ay Bernard Wick, kay Hilmar. Masyado kang mabait, Elder Wick. I was only doing my duty, nakangiting tugon ni Hilmar. Marami pang tao ang nagkukumpulan sa kanila noon, at nakita nilang lahat ang nangyari. Isinasabuhay ni Dr. Schwabi ang kanyang pangalan bilang isang propesyonal na doktor. Kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayang medikal, at napakabilis niyang nailigtas si Elder Wick. Ang batang iyon mula kanina na nagsalita tungkol sa pag-aaral ng alternatibong medisina ay patuloy na umaalingaw-ngaw tungkol sa kung paano magsusuka ng dugo si Elder Wick. Sa huli, ang kanyang mga takot ay hindi maging materialize. Sa palagay ko ito ay karagdagang patunay na ang alternatibong gamot ay mas mababa kaysa sa tradisyonal na modernong gamot. Ibinigay ng mga nanunood kay Hilmar ang kanilang selyo ng pag-aproba at pinuri ang kanyang mga kasanayang medikal. Kasabay nito, kinuha din ng Y ang pagbubukod kay John na doktor ng alternatibong gamot, at umiling sa paghamak. Lalong naging yabang at mayabang si Hilmar matapos marinig ang papuri ng lahat. Tumingin siya kay John at nagtanong, naniniwala ako na wala ka ng ibang sasabihin ngayon. Pero paano? Napatulala si John. Nobela.
Ayon sa kaalamang medikal na taglay niya, nagbigay si Hilmar ng hindi wastong medikal na paggamot na malamang na magdulot ng pagsusuka ng dugo ni Bernard at mamatay. Gayunpaman, nailigtas pala ang matanda. At gumaling sa biglaang isyu sa cardiovascular. Ito ay bagay na mahirap paniwalaan ni John. Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari. Si Elderwick dito ay may coronary heart disease, at dumanas siya ng biglaang acute myocardial infarction kanina. Ang kombinasyon ng CPR at mabilis na kumikilos na mga pildores sa puso ay ang pinakamabilis at pinakamabisang paggamot. Si Hilmar ay naglagay ng posisyon ng superiority at nagturo sa kanya. Masyadong mababaw ang kaalaman ko sa medisina. Salamat sa payo mo, ngumiti si John ng alanganin at medyo napangiti. Nahihiya. Siya ay may limitadong mga kasanayan sa medikal, at ang tanging alam niya ay kung ano. Nagmana siya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, napagtanto niya na ang koleksyon ng medikal na impormasyon ay maaaring hindi makuha sa lahat ng sitwasyon, at maaaring may ilang mga puwang sa kanyang kaalaman. Dahil sa kabuuan ng mga pangyayari, medyo nawalan siya ng kumpiyansa. Kanyang mga kakayahan sa medisina. Anong nangyari, Jensen? Tanong ni Bernard na may kakaibang ekspresyon, dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari noong panahong hinimete siya. Well, Lolo, ang batang ito ay lumitaw nang wala sa oras at sinabi na siya ay isang estudyante ng pagbabagong medisina. Wala siyang tunay na kakayahan ngunit kinu-question niya ang kadalubhasaan ni Hilmar. It's utterly ridiculous. Malamig na ngumiti si Jensen at ipinaliwanag ang buong kwento. Kasabay nito, nagpasalamat siya sa mga maswerteng bituin na hindi siya nagtiwala kay John kanina, kung hindi, sa kanya. Patay na sana si Lolo kung iiwan sa kamay ng kwek-kwek na gaya ni John. Binata, sigurado akong maganda ang intensyon mo, sa huli, kaya salamat dyan, nakangiting sabi ni Bernard. Bagamat walang mahusay na kasanayan sa medical si John, ang kanyang sigasig na tumulong ay karapat-dapat pa rin Napakabait mo, sir. Papunta na ako ngayon simula noon. Ayos ka lang. Namula ang mukha ni John. Ginawa niya. Minsan. Umuwi na tayo, Lolo. Nakangiting sumenya si Jensen. At hindi isinasapuso ang maliit na bagay na iyon. Oo naman. Tumango ang matanda at tumayo mula sa lupa. Pero bago pa man siya makatayo ay umikot ang kanyang paningin. Itim na itim at bumagsak siya sa lupa. Lolo, ano ngayon? Nagulat si Jensen, ngunit nagawa niyang suportahan. Kanyang lolo sa isang kamay salamat sa kanyang napapanahon. Tugon. Ako. Ibinuko ng matanda ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay, ngunit isang pagsabog ng panloob na enerhiya at dugo ang umagos dibdib papunta sa kanyang utak. Bliyog. Bleg. Pulang dugo ang mukha ng matanda. Yumuko siya, nagluwa ng ilang subo ng dugo, at matamlay na bumagsak sa lupa. 55. Nang mangyari iyon, napatulala si Jensen. Ganoon din ang masasabi para kay Hilmar at sa lahat ng iba pa. Mga nanonood. Hindi nila pinangarap na si Bernard, na kaninang ligtas at maayos, ay samuka ng napakaraming dugo sa napakaikling panahon na kahit ang kanyang konstitusyon at lakas ay bumagsak. Kahit isang karaniwang tao ay nakikita na ang kalagayan ni Bernard ay napakalubha at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Dr. Schwabi, ano ang nangyayari sa aking lolo? Namumula ang mga mata ni Jensen at hinawakan niya ang braso ni Hilmar. Hindi ako sigurado. Kanina lang ayos lang siya, nawala si Hilmar. Para sa mga salita. Anong ibig mong sabihin? Isa kang doktor. Isang sikat na doktor. Gumawa ka na lang ng paraan. Napaungol si Jensen sa galit. Natarante siya at tuluyang nawala ang lamig niya. Hindi ko ma-examine ang kalagayan niya dahil wala akong dalang medical equipment. Ang pinakamagandang mungkahi ko ay tumawag ng ambulansya o ipadala siya kaagad sa ospital, sabi ni Hilmar ng mahinahon hanggat maaari. Ang sitwasyon ni Bernard ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Hindi man lang siya handa sa pag-iisip at wala siyang magagawa para tumulong. Sige. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din. Sa wakas ay nakabawi si Jensen. Inutusan niya ang 2 bodyguard na buhatin ang kanyang lolo at ipadala ang matanda sa pinakamalapit na ospital para sa emerhensya. Paggamot. Ay. Malamang hindi ako aabot sa ospital.
Mahina ang boses ni Bernard. Lalong nahihirapan siyang huminga, at ang kanyang mukha ay ganap na nawala ng kulay. Nararamdaman niya na ang kanyang buhay ay dumudulas, at hindi magtatagal ay malapit na niyang makita ang namamatay na liwanag. Dulo ng tunnel. Ako. Parehong tahimik sina Hilmar at Jensen. Alam na alam nilang dalawa na ang tanong kung mabubuhay pa ba o hindi ang matanda sa oras na makarating siya sa ospital ay magiging hula ng sinuman kung isasaalang-alang ang kanyang pisikal na kondisyon. Bukod dito, si Hilmar ay isang sikat na doktor na ang kadalubhasaan sa modernong medisina ay nangunguna. Maaaring ito ay ang kaso ang mga doktor sa mga kalapit na ospital ay maaaring walang uri ng medikal na kasanayan na mayroon siya. Kung walang magawa si Hilmar tungkol dito, baka wala rin masyadong pakinabang ang mga doktor sa ospital. Sinabi ng lalaking iyon mula kanina na ang matanda ay magsusuka ng dugo, at ang kanyang hula ay nakita. Nobela. Tama ka. Sinabi niya na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay hindi masyadong mahusay, ngunit ang kanyang pag-unawa sa hinaharap ay isang bagay. May kakayahan ba siyang hulaan ang hinaharap? Naalala ng mga nanunood ang sinabi ni John kanina at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Baka sa mga ekspresyon ng isa't isa ang gulat at pagkamangha. Ang lahat ng diskusyon na iyon ay nagbigay kay Jensen ng kaunting bastos na paggising. Masama ito. Kailangan nating ibalik ang lalaking iyon dito. Baka mailigtas lang niya si Lolo. Nagising si Jensen mula sa kanyang pagkatulala at ibinigay ang kanyang lolo kay Hilmar. Nang walang oras, dinala niya ang dalawa. Bodyguards at humabol sa direksyon na pinuntahan ni John. Papalabas na si John ng part ng maabutin siya ni Jensen at ng dalawang bodyguard. Hoy, ikaw? Ang ibig kong sabihin, sir. Mangyaring maghintay ng 1 minuto. Hingal na hingal si Jensen nang sumugod siya at nagawang pigilan si John. May problema ba? Curious na tumingin si John kay Jensen at naguguluhan kung bakit siya pinigilan ni Jensen. Bigla na lang samuka ng dugo ang lolo ko. Mangyaring bumalik doon at iligtas siya, hinawakan ni Jensen ang braso ni John at nagmakaawa. Bagamat noong una ay inakala ni Jensen na si John ay isang kayet, ang biglaang pagkasira ng kanyang lolo ay nagpaunawa kay Jensen na si John ay tunay na sanay, marahil ay umabot pa sa antas ng kadalubhasaan ni Hilmar. Ano? Akala ko ba gumaling na ang lolo mo? Bakit siya magsusuka ng dugo? Natigilan si John. Hindi ko alam. Nagsuka siya ng dugo sa sandaling umalis ka. Ang punto ay, ang aking lolo ay nasa napaka-kritikal na kalagayan ngayon. Pwede bang sumama ka sa akin para tingnan siya? Nag-aalalang pakiusap ni Jensen. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, umiling si John at sinabing, paumanhin, ngunit hindi sapat ang aking mga kasanayang medikal. I'm sorry, pero wala akong magagawa. 56. Pakiramdam ni Jensen ay para siyang tinamaan ng bolt mula sa asol. Hindi pwede yon. Paano mo nasabi na wala kang magagawa kung hulaan mo ng maaga na ang aking ama at ama ay magsusuka ng dugo? Kung hihilingin mo sa akin na gamutin siya sa simula, masasabi kong sigurado akong mapapagaling ko ang kanyang mga sakit. But now that there's so many other factors at play, lumala ang kondisyon niya at wala akong similar level of confidence, John lamented. Sinabi niya ito hindi dahil gusto niyang mamatay ang matanda, kundi dahil wala talaga siyang tiwala sa pagbabalik tanaw sa sitwasyon. Nagulat si Jensen sa kanyang narinig, at ang kanyang puso ay napuno ng labis na panghihinayang na gusto niyang sampilan ang kanyang sarili ng ilang beses. Alam niya na ang oras ay mahalaga pagdating sa pagliligtas sa buhay ng isang tao, at ang gayong gininto ang pagkakataong pagkakaisa ay hindi na makikita sa sandaling lumipas ang pinakamagandang pagkakataon. Ang lahat ay naging paraan dahil siya hindi nagtiwala sa mga medikal na kasanayan ni John sa simula at pinahintulutan si Hilmar na magbigay ng maling paggamot. Bilang isang resulta, lumala ang kalagayan ng kanyang lolo at pinalampas niya ang pinakamagandang pagkakataon na mailigtas ang matanda. Kung may nangyari sa kanyang lolo, kung gayon ang pinakamalaking responsibilidad ay nahulog kay Jensen, dahil halos masasabi ng isa na siya mismo ang pumatay sa kanyang lolo. Sayang lang at huli na ang kanyang realization. Sir, pasensya na sa pag-question ko sa iyong medical skills kanina. Hindi ko dapat ginawa iyon. Nais kong taos pusong humingi ng paumanhin sa iyo para dyan.
Sigurado akong magkakaroon ka ng paraan sa uri ng mga kasanayang medikal na mayroon ka, kaya nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring mag-isip ng isang paraan. Handa akong bayaran ka kahit gaano kataas ang presyo mo. Yumuko si Jensen at lubos na huminang tawad. Sinseridad. Walang ibang pagpipilian para sa kanya at hindi siya susuko ng ganoon kadali dahil si John ang tanging pag-asa niya. Hindi naman pera. I'm not confident. Walang magawang sabi ni John. Hindi confident. Nangangahulugan ito na mayroon kang paraan, ngunit hindi lang mataas ang rate ng tagumpay. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Lumiwanag ang mga mata ni Jensen, at muling sumilay sa kanyang mga mata ang isang umaasang kislap. Maaari mong ilagay ito sa paraan. Tumanggaw si John at hindi ito itinanggi. Kung gayon, ano ang rate ng tagumpay? Maingat na tanong ni Jensen. Mga 60 o 70%, totoo ang sinabi ni John. Nobela. 60 or 70%. At sabi mo hindi ka confident. Nawala ang isip ni Jensen at nagkaroon siya ng tie. Bigla ang hinihimok na mag-facepalm. Kung ang isang tanyag na doktor tulad ni Hilmar ay walang magawa sa kalagayan ng kanyang lolo, ang tanong ng isang tagumpay rate ay hindi kahit na umiral dahil nagkaroon ng isa. Solusyon, sa simula. Kahit na personal na si Graham ang pinakaiginagalang na master ng mga benepisyong medikal sa Palanan City, maaaring 30 hanggang 40% lang ang tiwala niya sa pagbabalik. Ang sitwasyon sa paligid. Si John, sa kabilang banda, ay halos 60 hanggang 70% kumpiyansa. Iyon ay sapat na mataas. Hindi mo naiintindihan. Para sa akin, ang pagiging 70% kumpiyansa ay kapareho ng pagiging 0% kumpiyansa. Matigas na sabi ni Ian. Siya ay 70% kumpiyansa sa pagtrato kay Serena noong nakaraang gabi, at sa kanyang palagay, iyon ang SMI bilang 100% kumpiyansa. Napakataas na antas ng ang pagtitiwala ay gumagana na siya ay may mahusay na pagkaunawa sa kondisyon ng pasyente at ang iba pang pagbabago na mangyayari sa panahon ng paggamot. Ang pagiging 60 hanggang 70% lamang ng kumpiyansa ay nawawala na mayroon siya. Malalaking alalahanin. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang regular na doktor, at hindi siya maikukumpara kay Graham, ang doyen ng Graham. Si Graham ay isang kilalang master ng medisina, at ang kanyang ang reputasyon ay napakahusay na kung sino mang pasyente ay mamatay sa kanya. Kamay, iisipin ng lahat ang kalagayan ng pasyente. Ay masyadong malubha upang mapagaling. Walang masisisi kay Graham. Para rito. Si John naman ay iba. Kung pumatay siya ng A. Pasyente, tiyak na tatawagin daw siyang kwek-kwek ng pamilya ng pasyente at kailangan pa niyang bayaran ito ng H. Hindi man siya sinisisi ng pamilya ng namatay, kailangan pa rin niyang pasanin ang kaukulang legal na responsibilidad sa pag-practice ng medisina ng walang lisensya. Sa kabuuan, ang paggamot sa isang sakit at pagliligtas ng buhay ng isang tao ay dalawang magkaibang bagay. Sa kawalan ng ganap, katiyakan, hindi maaaring pakitunguhan ni John ang iba sa isang kapritsyo, dahil ang pagkamatay ng isang pasyente sa kanyang mga kamay ay mag-iiwan sa kanya ng isang masamang tao. 57. Sir, I swear to you alam ko na ngayon na nagkamali ako. Nakikiusap na ako sa iyo dito. Mangyaring iligtas ang aking lolo. Ipinapangako kung papasanin ko ang anumang responsibilidad. Hindi kita masisisi kung mapapagaling mo siya o hindi. Kinagat ni Jensen ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa harapan ni John na may A. Kumalabog. Anong ginagawa mo? Tayo. Natigilan si John at mabilis na lumapit para tumulong. Tumayo si Jensen. Hindi. Hindi ako babangon hanggat hindi ka pumapayag, giit ni Jensen. Pero, pakiramdam ni John ay nalagay sa isang masikip na lugar. Gusto niyang sabihing oo ngunit hindi siya kumpiyansa na makakatulong siya. Nadaman niya na mahirap para sa kanya na tumanggi, dahil si Jensen ay hindi kapani-pani walang taos-puso at isa sa mga bihirang tao na nagpapakita ng kabanalan. Okay. I'll try my best. Bamantong hininga si John at nag-aatubili na pumayag. Salamat. Maraming salamat, Jensen Gott. Lalong naging emosyonal at nagsimulang magpasalamat kay John ng ilang beses bago bumangon. Pagkatapos ay bumalik si John sa park kasama si Jensen.
Lalong lumala ang sitwasyon ni Bernard noon. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang paghinga ay naging magulo at humihina, at ang kanyang kamalayan ay nagsisimula ng mawala. Siya ay nasa napipintong panganib na mamatay dahil sa kawalan ng hininga. Nang makita ang eksenang iyon, sinimulan kaagad ni John ang kanyang paggamot at nagpatuloy na isagawa ang 6 points of fate sequence sa ilang punto ng dibdib ni Bernard. Bumalik ang binata. I wonder kung kaya niyang gamutin ang matandang lalaki. Sa tingin ko hindi. Ang hula niya ay maaaring nagkatotoo ng mas maaga, ngunit hindi natin alam kung ito ay nagkataon. Oo. Sinabi niya sa kanyang sarili na natutunan niya lamang ang ilang mga kasanayan sa medikal, kasama ang alternatibong gamot at iba pa. Makabagong gamot. Ang isang alternatibong practitioner ng gamot na kasing bata niya ay malamang na hindi gaanong maipapakita sa mga tuntunin ng medikal. Kasanayan. Totoo. Ang tradisyonal na alternatibong gamot ay matagal nang nawala sa modernong lipunan dahil lang at hindi kasing epektibo ng modernong gamot. Kung hindi magamot ni Hilmar ang sakit ng matandang lalaki, hindi ko lang makita kung paano niya ito gagamutin. Ang mga manunood ay nagbigay ng kani-kanilang opinyon sa sitwasyon at ang karamihan ay hindi nakakita ng pagtingin sa mga gawa ni John na may labis na optimismo. Kung tutuusin, napakaseryoso ng kalagayan ni Bernard sa kanyang buhay. Nabitin ng hininga. Maliban kung mabubuhay na muli ni John ang mga patay, hindi makatutuhanang umasa ng tagumpay. Nagulat si Jensen nang marinig ang lahat. Sa simula ay nagkaroon siya ng kaunting kumpiyansa kay John, ngunit ang mga komento ng lahat ay naglaho sa kumpiyansang iyon. Lahat sila may point, Jensen. Ang kaalamang medikal ng binatang ito ay lubhang kulang, at wala. Palagi niyang tinitingnan ang mga epektong gamot, at hindi dumating ang hula ni John. Hindi pa rin niya akalain na mapapagaling ni John ang matandang lalaki. Tumahimik ka. Paulit-ulit mong sinasabi na ang lolo ko ang may nobelang ito. Myocardial issue or something like that, pero pinalala lang ng treatment mo ang kondisyon niya. Naniwala ako sa iyo. Kalokohan minsan. Sa tingin mo ba maniwala ako sa iyo sa pangalawang pagkakataon? Galit na tumama si Jensen. Aware siya hindi gaanong kumpiyansa kay Hilmar. Pero, naputol si Hilmar bago siya makapagsalita. Tama na. Mapapagaling man niya o hindi ang lolo ko, mas maaasahan siya kaysa sa iyo at least. Humihikbi si Jensen. Malamig. Dahil sa lumalalang pisikal na kondisyon ng kanyang lolo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala kay John. Hindi nakaimik si Hilmar at naiimak na lamang ang kanyang bibig. 58. Sa kabilang dulo, nakaupo si John na nakakross ang paa sa lupa at gumamit ng enerhiya sa paglalapat ng presyo, at ang hindi nakikitang mga kilos ay nagsimulang dumaloy. Tuloy-tuloy sa katawan ni Bernard sa pamamagitan ng mga daliri ni John. Dahil masyadong malubha ang kalagayan ng matanda, John. Ginugol niya ang maraming enerhiya. Sa loob ng ilang segundo, pawis na pawis siya at namutla ang mukha. Ang kanyang katawan ay humina at nanghina, at siya ay halos nasa bingit ng pagbagsak. Nang makita ang eksenang iyon, hindi maiwasang kabahan ang mga nanunood. Bagamat wala silang ideya sa ginawa ni John, masasabi nilang lahat na nahihirapan siyang kumapit. Mr. Wick, makikita mong hihimatayin ang binatang ito. Hindi niya may iligtas ang lolo mo. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ang matanda. Iminumungkahi kong ipadala ang matanda sa ospital sa lalong madaling panahon, kasama ang kaalaman ko, kaya ko siyang iligtas hanggat hindi matukoy ang sakit gamit ang mga kagamitang medikal, hindi sumuko si Hilmar at muling tumayo. I see. Namula ang mukha ni Jensen, tapos namula. Nakikita na hindi tumugon ang kanyang lolo sa kabila ng pagsisikap ni John, ang kaunting tiwala na mayroon siya kay John ay nawala. Ipadala agad ang lolo ko sa ospital. Kinawian ni Jensen ang kanyang mga ngipin, ikinaway ang kanyang mga kamay, at nagbigay ng utos sa kanyang dalawang bodyguard. Sandali, fine now, ginamit ni John ang kanyang huling lakas para pumigil ng isang pangungusap bago bumagsak ang kanyang katawan. Paatras at bumagsak sa sahig kasabay ng kabog. Siya ay si Jensen at ang mga nanunood ay medyo nabibigla.
Napatingin sila sa matandang nakahandusay sa lupa, at pagkatapos ay nagpalitan sila ng tingin ng hindi makapaniwala sa isa't isa. Anong ibig niyang sabihin sa fine? Walang reaksyon ang matanda. Ang lahat ng ito ay sinadyang linlangin ang lahat. Malamig na ngumuso si Hilmar. Bago siya matapos magsalita, umubo ng sunod-sunod na si Bernard at iminulat ang kanyang mga mata. Umakyat siya at umupo na. Nagulat si Hilmar at kinailangan niyang lunokan ang kanyang mga salita. Salamat sa langit, ayos ka lang, lolo. Naging si Jensen. Emosyonal at nagmamadali siyang sumugod para tulungang makatayo ang kanyang lolo. Okay na ako ngayon. Medyo relaxed ang katawan ko. Mas malinaw ang boses ni Bernard, at medyo nanumbalik ang lakas ng kanyang katawan habang ginagalaw ng kaunti ang kanyang mga kalamnan at buto. Lolo, salamat po sa lalaking ito dito. Siya ang nagligtas, turo ni Jensen sa direksyon ni John, pero pinutol siya ni Bernard sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang lahat. Kanina pa ako malay at alam ko ang nangyari. Lumapit ang matanda kay John at yumuko ng malalim sa kanya na may pasasalamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin, binata. Patay na ako ngayon kung hindi dahil sayo. Masyado kang mabait, natutuwa lang ako na, okay ka. Bumagsak si John dahil sa pagod at napahigi sa sahig habang nakatalikod sa sahig. Napakaamo ng kanyang mukha. Ito ay sa huling kritikal na sandali na ang kanyang katawan ay umabot sa limitasyon nito at siya ay halos hindi makalusot, boo. Nakakamangha. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay talagang kamangha-manghang. Ang matanda ay isang hininga ang layo mula sa pagiging isang goner at ikaw pa. Oo, hindi ko naisip na ang moalang gamot ay hindi ka panipaniwala. Ito ay isang tunay na mata-opener ngayon. Kung sino man ang manggahas na magtaltala na ang paggamot ng gamot ay mas mababa sa modernong gamot, ipinapangako kung una akong gamot. Siya. Mabuti ang ginawa mo, binata. Isa kang marangal na tao na walang ginagawang pagsisikap na pagalingin ang mga sakit at iligtas ang mga buhay. Sa kamatayan. 50. Nagkaroon ng isang pagsabog ng mainit na palakpakan, at ang hagong nakapaligiran ay sapat na nakakahawa kung kaya't ang bawat nanunood ay sumunod at nagbigay sa kanila ng palakpakan. Bukod sa pagkagulat sa napakahusay na medical skills ni John, labis din silang naantig sa pagsisikap ni John na iligtas ang isang naghihingalong tao. Ito ang tamang gawin. Ngumiti si John na medyo nahihiya. Ang ginawa lang niya ay subukan ang kanyang makakaya. Hindi man lang niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kataas na papuri at papuri mula sa lahat. Dapat pagod na siya. May tubig ba? Tanong ni Bernard sa mga tao. Oo. Lumapit ang isang dalaga at iniabot ang isang hindi pa nabubuksang bote ng mineral water. Alam ni Jensen na naubusan na ng lakas si John, kaya tinanggal niya ang takip ng bote at ibinigay kay John. Gulp! Gulp! Ininom ni John ang bahagi ng bote sa isang hininga, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinasigla ang pag-aayos. Enerhiya sa kanyang katawan upang tahimik na simulan ang pag-recalibrate sa kanya. Paghinga. Matapos itong i-calibrate ng ilang oras, unti-unting gumanda ang maputlang kutis ni John. Sa wakas ay nakabawi ang kanyang katawan ng kaunting lakas at nagawa niyang tumayo pabalik. Binata, ang pangalan ko ay Bernard Wick, at ito ang apo kong si Jensen Wick. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo, please? Nakangiting tanong ni Bernard. Ngumiti si John bilang ganti. John ang pangalan ko. Nobela. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, John. Ang iyong mabait na kilos ay isang bagay na tatandaan ko magpakailanman. Muli siyang pinasalamatan ni Bernard at sinabing, gusto kong humingi ng payo sa iyo kung ayos lang. Siyempre. Magtanong ka. Nakita mo, ilang taon na akong may ganitong isyu sa kalusugan. Maraming kilalang doktor ang nakonsulta ko sa mga nakaraang taon, at lahat sila ay nagsabi na mayroon akong coronary heart disease, na isang bagay na natural na nangyayari dahil sa pagtanda at hindi na tuluyang mapapagaling. Gusto kong itanong kung mayroon kang mas mahusay at mas mahusay na paggamot. Umaasang tanong ni Bernard. Ang isyu sa kalusugan na iyon ay sumalot sa kanya sa loob ng maraming taon at hindi nagdulot ng kakulangan ng abala sa kanyang buhay. Bagamat hindi siya nakaramdam ng pag-asa na gumaling siya ng isang araw, ang munting pira-pirasong pag-asa na iyon ay muling nabuhay pagkatapos niya.
Naranasan ni John ang napakahusay na medikal na kasanayan sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas mahusay kaysa sa isang sikat na doktor. Parang Hilmar. Si John, kasama ang kanyang halos mahimalang kakayahan, ay maaaring mayroon ang solusyon para gumaling ito. Ang mayroon ka ay hindi coronary heart disease. John. Umiling. Ano? Hindi. Natarante si Bernard at iniisip kung mali ba ang narinig niya. Kalokohan. Ang sakit ni Elderwick ay coronary heart disease. Maraming kilalang doktor ang nagbigay ng ganoong diagnosis, at ngayon ay ipinapahiwatig mo na ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Malungkot na sagot ni Hilmar. Ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring kinasasangkutan ni Bernard ay ginawa. Napagtanto ni Hilmar na ang mga kasanayang medikal ni John ay mas mahusay kaysa sa kanya. Sa kasamaang palad, may kinikilingan siyang laban sa kabila ng gamot, at nahihirapan siyang tanggapin ito kahit alam niyang nalampasan siya ng medical skills ni John. Ang mga pahayag ni Hilmar ay halos nag-udyok ng galit mula sa lahat. Mga nanonood. Lahat sila ay malamig na tumingin sa kanya para bang nakita sa isang payaso. Ang medikal na kakayahan ni John ay malinaw para makita ang lahat, at siya ay ilang beses na mas makinang kay Hilmar. Na kahit na si Hilmar ay naglakas loob na tanungin ang kakayahan ni John ay magiging sanhi lamang ng paglala ng opinyon ng publiko laban sa kanya. Sinong nasa tamang pag-iisip ang mapapangiti at mangungutya pa kay Hilmar? Hindi nasaktan si John kay Hilmar at nakangiting nagpaliwanag, kung tama ang aking mga obserbasyon, si Elder W. Tama iyan. Paano mo nalaman? Nagulat si Bernard. Si Hilmar naman ay mas nabigla. Bilang doktor ni Bernard, alam niyang nagdusa si Bernard. Myocarditis 5 taon na ang nakalilipas. Kung malalaman ni John ang isang sakit na dinanas ni Bernard ng 5 taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng kanyang mga kasanayan sa medikal, pagkatapos ay wala. Argumento na ang kanyang kakayahan ay isip kahanga-hanga. Ganoon ba kahanga-hanga ang paggamot ng gamot? Mukha ni Hilmar. Naging asyan, tapos pula. Ito ang unang pagkakataon na siya kinwestiyon ang kanyang kakayahan sa medisina, at nagsimula pa siyang mag-alinlangan. Kung ang kanyang desisyon na mag-aral ng modernong medisina ay ang tama. 6 na po. Elderwick, kung tapat ako, ang iyong myocarditis ay hindi ganap na gumaling 5 taon na ang nakararaan, at kalaunan ay nag-iwan ng ilang nakatagong problema sa kalusugan. Ito ang mga nakatagong problema sa kalusugan na nakatago sa iyong katawan na naging sanhi ng biglaang sakit mo sa puso. Hindi ito coronary heart disease. John. Ipinaliwanag. Naliwanagan si Bernard. Nakita ko. Kaya mo ba akong pagalingin? Oo. Noong binigyan kita ng pressure point treatment. Mas maaga, lahat ng mga nakatagong problema ay inalis na. Bibigyan kita ng Race Eta. Ang iyong kondisyon ay ganap na gagaling kung iinuman mo ito sa loob ng 1 linggo. Sinenyasan ni Bernard ang bodyguard na kumuha ng panulat at papel. Isinulat ni John ang Race Eta at ibinalik iyon sa matandang lalaki. Maraming salamat sa iyong kabaitan, binata. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian para sa iyo. Kabaitan. Narito, kunin ang tseke na ito. Ito ay isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga. Maaari mong ituring ito bilang aking bayad sa konsultasyon. Mangyaring kunin ito. Sabi ni Bernard na may malaking pasasalamat. Naglabas siya ng isang blankong tseke mula sa kanyang bulsa, nagsulat ng isang serye ng mga numero, at pagkatapos ay ibinigay ito kay John. Nobela. Inunat ni John ang kanyang kamay at itinulak pabalik ang tseke nang hindi man lang ito tinitingnan. I appreciate your kindness, Elder Wick. Ngunit hindi ako isang regular na doktor, at wala akong planong pagkakitaan ito. Hindi ko matanggap itong consultation fee. Dapat mong bawiin. Hindi ako kukuha ng hindi bilang sagot. Ang 7 milyon ay hindi gaanong, ngunit ito ay nagmumula sa aking puso. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ba't katumbas ng halaga ng pera ang buhay ko? Giit ni Bernard at ibinalik ang tseke kay John. Ano? 7 milyon. Laking gulat ni John na halos bumagsak ang kanyang baba sa lupa. Hindi niya pinangarap na mag-aabot lang ng 7 milyon si Bernard nang hindi kumukurap.
Ang 7 milyon ay isang astronomical sum para kay John. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking pera, at hindi man lang siya nang ahas na magpantasya tungkol sa pagkakaroon ng ganoong mga pondo. Ang kayamanan ay dapat makuha sa pagsisikap, gayunpaman, at hindi niya matatanggap ang gayong gantimpala nang wala siyang ginawa sa pagtrato kay Bernard. Pakinggan mo ako, Elder Vic. Hindi ko talaga matatanggap ang perang ito. Hindi ako doktor, at pinagamot kita ng walang labis na pagsisikap. Hindi ko intensyon na makakuha ng anumang kapalit mula sa iyo. Kung tatanggapin ko ang perang ito, ang pinaka-asensya ng aking mga aksyon ay magiging iba. Napailing si John. Ulo at itinulak ang tseke pabalik. Pero, mapilit pa rin si Bernard, pero pinigilan siya ni John. Bago siya matapos magsalita, sinabing, I have to insist. Kung gusto mo akong pasalamatan, maaari mo akong i-treat sa isang pagkain kung sakaling magkaroon ng pagkakataon. I'd appreciate ito kung ipahiram mo sa akin pagtulong sa kamay kapag nakatagpo ako ng anumang kahirapan sa future, pero hindi ko talaga matatanggap kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng perang ito. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Sinadya ni John ang bawat salitang sinabi niya. Para sa kanya, nagpapagaling ng mga tao ay simpleng paraan niya ng pagpapalaganap ng kabaitan sa lahat. Siya gagawin ang kanyang makakaya upang matulungan ang sinumang makaharap niya. Hindi alintana kung sila ay mahirap o mayaman. Ito ay hindi tanong ng pera. Mabuti kung ganoon. Nag-alinlangan sandali si Bernard at kinuha ang tseke pabalik. Dahil ang parke ay nasa isang high-end na villa area, naisip niya na si John ay isang taong may sapat na halaga. Pondo para manatili doon. Kaya, ang paggamit ng pera upang sukatin ang mga medikal na kasanayan ni John, ay talagang isang napaka-inapro. At muli, kung alam ni John ang kanyang iniisip, malamang na maiiyak siya. Si John ay isang mahirap na tao halos ilang araw na ang nakalipas. Kahit na ang 700 ay isang malaking halaga para sa kanya, pabayaan. 7 milyon. Gayunpaman, hindi siya nagkukulang ng pondo sa ngayon at hindi isang sertipikadong doktor. Wala siyang balak pera. Ikaw ay isang mabuting tao, binata. Mayroon kang mahusay na medikal na etika upang umakma sa iyong mga kasanayan sa medikal. Wala namang masamang salita ang masasabi. Wala pa akong hinahangaan kahit kanino, ngunit ipinagmamalaki kong sabihin dito ngayon na karapat-dapat kang hanggan. Namangha ang mga nanonood at sunod-sunod ang papuri kay John. Nakuha ni John ang respeto ng lahat ng naroon dahil sa simpleng katotohanang hindi siya sakam na tao. Oh,